So ayan na po siya, oh. Tanggal ang amoy tukmol. Simulan nang magkulitan kasama si Louie TV. Isang magandang araw mga kapanalig at welcome na naman sa panibagong vlog. At ayan, kanina pa ako naglilinis dito sa kwarto. Naisipan ko lang mag-vlog, syempre para ayan, makita nyo. Ayan, oh. Ito na yung kwarto. At may nagpadala kasi sa amin ng bandera ng ng US. Hindi ko alam kung pwede yan. Tapos sinabit lang namin yung bigay sa amin na barrel ni Sir Lagalag 44. Ayan, yung mga laruan lang naman yan, oh. Hindi yan totoo. Kaya pwede naman siguro yan. Tapos yung mga tools namin, nandyan na. Ayan, ginilid ko na dito para kahit paano kung pwede matulog dito, no. Ayan, medyo inaayos ko na to. Ito yung mga ayusin ko pa yan, no. Yung mga camping material. Tama ba yan? Mga item. At ngayon naisipan ko na ayusin itong harang. Lalagyan ko lang siya ng pinakapako dun sa bawat gilid. Kasi nakaano lang siya, oh. Parang may nakasuporta lang siya na kahoy. Tapos nilagyan ng alambre para dumikit siya at hindi malaglag. Ganon din tong kabila. Tatanggalin ko lang para hindi masagwa yung pinakakahoy niya. Ayusin pa natin. Okay? Dapat hindi ko talaga iba-vlog to, eh. Sabi ni Utol, ba't hindi mo binablog? Sayang. Naisip ko, oo nga naman. Maraming gastusin, kailangan mag-vlog. Ito, naka-ready na nga, eh. Kanina pa ako naka-setup. Nakapaglaban na rin ako kanina umaga. At ayun, isinalang ko na rin yung mga iba pang kailangan laban. Kasi binigay ko na kay kuya yung ibang damit ko na hindi ko nasusuotin. Kasi nga nai-stack lang doon sa kwarto. Hindi naman nagagamit, mabubulok lang. Kaya iuwi niya na lang daw sa lipa. Tapos, ayun, magagamit pa. Tara, tulungan nyo muna ako. Bubutasan ko lang yan, tapos pako. Ayan, yung 4 na sulok lang. Para pag umalis kami, medyo matibay naman yung pinakaharang natin. Hindi yung basta-basta na lang pag plinais mo dito yan, tanggal na. Tagus agad? Swak pak! Doon naman sa kabila. Ganun lang kadali yun.
Okay na. Yan. Yan lang naman gusto kong mangyari. Ma-fix siya ng maayos. Tatanggalin ko na ngayon yung pinaka kinakapitang kahoy sa loob para medyo maging maliwalas naman yung tingin. Nakakapagod din yun ha. Lakas ang hangin talaga dito sa Camp Panalig. Tanggalin. Oh, di ba? Tanggal na, mas maaliwalas tignan. Yan, tapos ako magpahinga mga kapanalig, no, at nakakain na rin ako. Habang nagkakalkal ako dito kanina, may mga nakita akong gamit na pwede nating may kabit dito sa pintuan, katulad nitong lock na to. Yan. So ito. Kaso nga lang panlabas to eh. Oh, kasi meron siyang pinaka ayan oh. Panglabas tong lock na to, ayan. Meron siyang pinakakawit. So iniisip ko kung ilalagay ko ba sa loob. Kasi naka-design to para sa labas eh. Ayun, kaganyan. 'Di ba? Oh. Pinag-iisipan ko pa. Kasi ito yung lock na pag aalis ka, 'di ba? Ilalak mo siyang ganun tapos ilalagay mo ng padlock. Meron naman dito isa disabit lang. Wait lang ha. Ito may nakita naman ako dito kaso walang tornilyo na kasama. Ito pag didikit mo lang siya na ganun. Yan, ganyan siya. Yan. Ayan, yan. So pinag-iisipan ko kung alin sa dalawa. Bali ang mangyayari dyan, ganito. Ganito siya sa pinto. So kung ilalak mo to, itong pinaka doorknob, pwede mo rin ikawit to dito. So hindi na siya basta mabubuksan. Tama. Oh, kahit maano, ayan, pag nakalock. Sa tingin nyo, ito na ilalagay ko. May mga tornilyo naman na iba eh. Kapag ito naman, oh, yun nga pa sinasabi ko sa inyo. Ayan, pag ganyan siya eh, oh. Panglabas talaga yung design na ito eh, no? So dapat bumili na lang siguro ko yung talagang pangloob. Yung katulad ng isa. Ay, hindi, gagawin ko. Kukunin ko na lang yung tornilyo nito. Tapos ayun na lang doon ko na lang ikakabit, no? Mas maganda kasi yun eh. Ayos na ayos kasi compatible yung tornilyo nung isa dito sa butas na to. Ayan oh, saktong-sakto. So pwede nating magamit. Pasensya na sa kuko ko dahil nga marumi. At tayo'y kalikot ng kalikot dito. Yan. Kakabit natin. Wala lang ako magawa ngayong araw na ito eh. Kaninang umaga kasi naglilinis nga ako sa kwarto. Tapos hindi ko naisipang mag-vlog. Ngayon pagod na ako tsaka ako nag-vlog. Ayos lang yan. Tuloy natin ang trabaho. Yan! Dito. Ayan, dito. Tapos doon sa baba. Wala, parang balanse lang. Pwede, no? Parang kahit makawit ba itong pinaka-doorknob, pero malabong mangyari yan kasi talagang lapat na lapat yung pinaka-pinto natin. For ano lang to, parang pang dagdag lang safety ba? No? Masyado ako nakapokus sa safety dito sa pintuan, pero yung mga bintana natin hindi pa okay. Diba? Isusunod pa natin yan. Ikabit natin. Maraming salamat pala ulit sa mga bumili nung t-shirt ko. Talagang na-appreciate ko yung yung pagbili. Maraming salamat. Sa mga naubusan, next time na lang po. Okay. Yo! Balian na po. Ganda tignan, 'di ba?
Oh, elegant siya tignan kasi maganda yung pagkakagawa. Elegant talaga. Tibay. Ush. Yan. Yan. Last. Yan! So ayan na po siya oh. Pasok, 'di ba? Kahit nabuksan siya, harang. Hindi basta-basta siya mabubuksan dahil mayroong nakaharang. Siyempre, pati dito sa baba lalagyan natin. Ito po, okay na rin yung pangalawa. Meron nga pala ako nilagay dito. Nakikwitan lang kasi ako ito. Pag binubuksan yung pinto, tumutunog siya. Yan. Pero yung ano yung biglaan na sara, siya tutunog. Pero kung dahan-dahan, hindi. Dapat siguro dito ko nilagay sa baba, no? Pero okay na rin yun. Napag-tripan ko lang kanina, pinako ko dyan. Yan po. Dalawa na yung ano natin. Ewan ko na lang kung di pa safe yan, ha. Lock. 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 Perfect. Tapos na ako magtrabaho ngayong araw na ito, mga kapanalig, no? Ayan, malinis na at maaliwalas ang kwarto. Pwede na maglatag dito ng folding bed o pwedeng papag, 'di ba? Tapos pwede na matulog. Presko pa. Ilalagyan lang natin 'to ng kortina para hindi kitang-kita dito sa loob. At ayun, sabi nga doon sa mga comments at sabi rin ni Daddy Oms na kailangan magkaroon daw 'to ng pinaka tawag dito, canopy o pinakabubong dito sa harap kasi pag nagtag-ulan, mabubulok yung pintuan. Kailangan merong protection dito. Sabi ko naman, hanggat wala pa, kawayan muna yung ilalagay namin dyan. Yun. Parang katulad kila Tatay Roman, kawayan tapos bubong. Basta wag lang maanggihan itong kinabit na pintuan dito. Sayang naman kasi ang ganda no? Yan, tumutunog yung ano, tumutunog yung tawag dito, yung kinabit kong pinaka-bell. Maliligo muna ako kasi ang baho-baho ko na, hindi pa ako naliligo, mga kapanalig. Yan, safe na tayo dito. At sabi ni Kuya Terry, sa Monday pa raw siya makakagawa kasi namamaga nga yung kanyang kamay. So ito na po yung dadalihin dyan, itong party na to. Tapos papakantuhan ko na rin to para mas maganda na po yung itsura. At ang plano ko, eto, papapalitada ko na rin to. Ayan, papakinisin. Tapos yung loob dito, yung mga naiwan katulad nito, papaano ko na rin yan, papapinish. Dami pang naiwan pati dito sa gilid. Ayan, papapinish ko yan, mga kapanalig, no? Para, ayan, masarap na dito matulog. Papalagyan na ng saksakan para magamit. Kasi ang plano ko, papagawa ko na nga po yung TV. Noong ko pa pinaplano pero parang nawawalan ako ng time kasi yung dami rin ginagawa. Tapos dadalhin pa namin sa palengke, medyo hassle kasi nga isasakay namin sa tricycle, baka mas ma-damage. Pero gagawin ko, etong mga foam, babalutin ko siya ng foam tapos itatali para kahit malubak, okay lang. Kailangan kasi na mapalitadahan muna bago ikabit yung mismong TV para mas matibay din. Kasi parang may siya, lagayan, no, yung pinaka-bracket. So kung ipapako natin siya ng ganyan lang, mahina. Kasi nga hollow blocks pa lang siya. Tsaka mas maganda tingnan pag napalitadahan na may TV diyan, 'di ba? Maaliwalas sa mukha. Ang mukha, maaliwalas sa sa mata. Kahit yung taas, pwede ipasabay ko na rin para diretso. 'Di ba? May harang na para diretso na. Tignan natin kay Kuya Terry kung kaya. Sasahuran naman natin si Kuya Terry, no? At magaling siyang magpalitada. Kayang-kaya niya na yan. Tapos after nun, ipon ulit. O, eto na, sa loob. Isa-isahin lang. Dahil tapos na tayo sa trabaho,
Ang gagawin ko naman ngayon ay magdidilig. Kailangan natin diligan yung mga damo. Kailangan natin bumawi dyan kasi nung nakaraan ang tagal naming wala dito, parang wala namang nagdidilig eh. Ayan, para mabuhay na siya ng tuluyan. Para naman matuwa si Sir si Sir tawag dito Robert Enriquez, dahil tumutubo ng mga damo na kanyang iniregalo dito sa Kampanalig. Kailangan niya mabuhay. Yan. May mga subscriber na ba kami dito sa Simara? Wala pa naman nagko-comment, no? Baka ayan, kita-kits tayo dyan. Excited na ako. Yeah, sige. At pati itong paklawin para lumago. Parang medyo nanghina yung kulay nyo kasi hindi ganong nadidiligan ng mga nakaraan eh. Pero ngayon babawi tayo. Yung sakto lang, baka malunod naman sa malunod sa tubig. Yan. Yan. Tapos na tayo mag-dilig. Siyempre meron akong gagawin dito mga kapanalig na na-miss ko. Yung mga panahon na wala pa kaming CR. Yan, naliligo lang kami dito sa labas. At ito yung area na pinapaliguan namin. Kahit sobrang lamig, dito kami naliligo. No choice, talagang dito. Pero nagkabanyo doon na. Kaya gusto kong ma-experience ulit. Mainit naman ang panahon. No, hindi naman sobrang lamig katulad noon. Hindi naman sobrang init din katulad ng sinabi ko, presko, balanse. Ligo na tayo kasi amoy na ako amoy lupa. Ligo na! Tanggal ang amoy tukmol. Yeah. Woo. Ah. Sarap magbabad. Sarap magbabad.
pawis na ako. Fresh na naman from the bath. Pam 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 pam. Time check, ang oras natin ngayon mga kapanalig ay anong oras na ba? 6:22 na po ng gabi at nag-aagaw na po ang liwanag at dilim. Yan. Maya-maya lang magpapahinga na kami ni Utol. Para linggo naman bukas, wala naman kaming talagang kailangan gawin dito. So nag-iisip-isip lang kami ng mga pwede namin gawin para sa content namin dito sa Kapanalig. Pero alam nyo naman yung target namin. Yun nga, mag-ready sa biyahe. Kasi Utol nandun lang. Dahil kakakain nga lang po namin. At ayan, naglakad-lakad ako kanina doon para bumaba yung kinain ko. Lamig dito. Gusto ko lang makita nyo at marinig nyo yung lakas ng hangin. Kaya bigla ako nag-vlog. Para maniwala kayo na malamig pa rin sa Kapanalig. Sinasabi nyo nagbibiro lang ako, naglolo ko lang. Ayan Di ba lamig? Kanina, nagpalipad nga pala ako ng drone. So, pwede ko siya isama dito. Kaso nga lang, saglit lang, tinesting ko lang kasi yung drone ko. Akala ko kasi sira na. Buo pa pala. Nagloko lang siya nung biyahe namin doon sa may saan ba yung biyahe natin na yun, Tol? Yung nag-beach tayo? Kasama sila kay JP? Sa Lubo? Sa Lubo. Oo, nagloko siya eh. Parang nagloko yung pinaka-camera niya. Hindi siya stable, no? Pero ngayon yung pinalipad ko kanina, okay naman. Gusto niya lang mapahinga. Lang ako, dapat pala nagpalipad ako ng drone nung bumiyahe kami sa Mindoro para mas nakita nyo yung ganda. Pero makikita nyo yung mga shot na yun kay Kuya JP, no? Doon sa sa Facebook, YouTube channel niya, yung JP Akupang. Doon yung makikita yung aerial shot. So ako puro sa land lang naman yung ko doon. Kuha ko, no? Tapos mga kwento-kwento. Lilipat na ako doon sa kabila, mga kapanalig, kasi malamok na dito sa kubo, no? Kasi hindi namin natutulugan. Kung dito lang kami para kumain, tapos may kukunin lang doon. Pero sa susunod, lilinisin nga. Lilinisin ko, tapos anuhin namin ng anti-anay ulit. Pati itong mga kisame na to. Para alaga natin yung bigay ni Mario, di ba? Kasi Utol mo, susunod na lang kasi naglilinis pa siya ng sugat niya. Sige, Tol. Uy, good morning mga kapanalig, umaga na naman. Bali ang oras natin ngayon ay 4:33 at nakapag-edit na ako, so hinabol ko na lang to, no? Ngayong mga nakarang araw, lagi na akong nagigising ng alanganing oras mga kapanalig, no? Mga 3 o kaya 3:33, ganyan, alas 4.
Parang ano na naging body clock ko. So ay ginagawa ko ngayon pag nagigising ako ng ganitong oras, nag-i-edit na ako agad. Hindi na ako nagkakalikot ng cellphone para sa Facebook o kung ano-ano pa sa YouTube. Hindi na ako nanonood ng kung ano-ano. Kung gawin ko man yun, saglit lang para hindi sumama yung pakiramdam ko, sumakit yung ulo, no? Kasi dati tuwing ako ay magigising ng mga ganong oras, nagsa-cellphone na ako hanggang umaga, hanggang magliwanag. So sabi ko, ang gagawin ko na lang, mag-i-edit na lang ako at least, 'di ba? Hindi, kumbaga, may purpose pa din yung pagising ko ng maaga para mag-edit, hindi lang para sa wala. Ayun, kakatapos ko lang mag-edit at ididukto nga to, tulad ng sinabi ko. At si Utol, ayan, na natutulog pero gising yan. Yes, masarap matulog dito kasi feeling safe. Dalawa na yung lock dun sa baba. Bali 3 kasama yung doorknob. At yung pinakamatibay nating rehas nga na talagang hindi yan masisira kahit anong gawin, no? Kahit anong machine pa yung gamitin dyan, talagang hindi yan mapapasok. Sobrang ano, may kuryente kasi yan eh. May mga wire na nakaduktong dyan. Kaya talagang pag ginawakan eh, good luck na lang. Dati kasi nakakailang dyan sa baba eh, kasi open lahat. Tapos walang pinto, walang mga harang. Kaya parang feeling mo, mabilis kang ano yun eh. Kung may gustong umano sa yung multo, mabilis pumasok. Takot sa multo, hindi sa buhay. Hindi, kasama na rin yun, di ba? Sabi nga nila, matakot ka sa buhay, huwag sa patay. Mas nakakatakot para sa akin yung multo eh. At madilim pa sa paligid. Mag-outro lang naman ako mga kapanalig, kaya ako to hinabol, no? At maraming salamat po talaga sa pagsubaybay. Bali, ang araw po natin ngayon ay araw na po ng Linggo. Nalalapit na po ang biyahe namin ni Utol. Yun, paulit-ulit ko sinasabi, hintayin niyo po yan dahil magiging exciting ito. Nadagdagan na naman po ng panibagong kulay itong ating vlog dahil buo na naman ang aking drone. Kaya hintayin niyo po yung mga aerial shot natin. Dahil gusto ko mag-enjoy kayo at gusto ko ipakilala kung ano ba ang meron sa pupuntahan namin. Daldal ko na naman kasi umaga na naman at ang utak ko ay fresh pa. Pero kailangan ko na magpaalam at magbabalag pa rin naman ako maya-maya. Kaya hintayin nyo lang po yung aking update sa inyo. Maraming salamat mga kapanalig, no, sa pagsubaybay. Maraming salamat dahil nakarating kayo dito sa dulo ng aking video. Magkita-kita na lang po tayo sa next vlog. I love you all mga kapanalig. Lagi tayo lahat mag-iingat. Mag-helmet ha. Simulan ng magkulitan kasama si Nuit TV.